Sinamantala si Sarah habang gulong-gulo ang buhay niya. Shuni, existing project ni Paulo pinipilit may katiwalian, konting masira, nasira, yun lang tinutumbok nila. Ruru, Bertoy, David, kumustahin natin yung anak ni Sarah, balabagan sa kanya. Ano talaga si Bronner? Aso talaga si Bronner. Yung sa ICI din, aso rin. Ayaw suportahan. Amik, ang pupang brownie pag nagsalita, akala aabutin tayo na isang araw bago maaboy. Hindi po nila naintindihan yung mga sinasabi nila eh. Yan pong setup na ganyan na i-hold nyo muna. Setup po yan nung panahon ng Hapon, USAP eh. O i-hold nyo para hindi sila makarating ng Australia kagad. Hinold naman natin sa Bataan. Hindi talaga kayang puntahan kasi dala yung maraming tao, media de puta. Si Romualdez ang master. Ang aso kasi walang ibang alam kundi mag-away-away lang. Ganyan na yan si Bronner. Hindi talaga kayang puntahan yan. Boss Aratilis, yang si Magalong, isa yan sa walang pangil tungkol sa investigasyon ng flood control. Bakit para ka masyado nag-aalala nung nag-imbestiga sa Davao? Alam mo, Salde Romualdez, hindi ako nag-aalala. No? Nagagalit ako dahil nag-aaksaya sila ng pera sa Davao. Kung limited yung resources mo, limited yung tao mo, naging pinuno ako eh. Naging head ako ng isang maliit na ano eh. Hindi mo kayang lutasin ang problema sa yung pinamumunuan. Uunahin mo yung pinakamabigat. Alam niyo yun? Dapat ang treatment sa pagtugon ng problema, hindi pantay-pantay kasi mauubos ka eh. Halimbawa, principal ka. Yung pinakamabigat kagad yung problema, yung unahin mo. Hindi yung unahin mo yung pinakamaliit na problema. Wala tayong halaman, sir. O unahin natin yan, magtanim tayo. Problema yan dahil dadalawin kayo ng mga tanim-tanim. Mga naghahanap ng tanim. Putya, wasak yung bakod mo eh. Pumapasok yung mga outsider, nananapak ng estudyante. Ano unahin mo? Okay, inabutan mo yung barangay lang ang nagbabantay. Wala kang gwardiya. Ano uunahin mo? Dekorasyon o mag-hire ka ng gwardiya? Hindi po pwedeng sabay-sabay. Limited po yung resources. Hindi po ako nagagalit na nagpupunta sila sa Davao pero pang ilang punta na ba nila yan? Nagagalit ako kasi wala naman silang makikitang malaki. Sabi nga nila 400. Naaasar ako kasi hindi sila marunong gumamit ng resources. Kung may 400 kang ghost project, unahin mong imbestigahan yung ghost project dahil madaling magsampa ng kaso sa ghost project. Alam niyo ba yung ghost project? Patunayan mo lang na kumubra yan. Meron pinirmahan yung kumubra. Mapapatunayan mo na kumubra siya tapos wala kang nakitang proyekto. Ghost project. Ang dali mo makasuhan. May mga makakasuhan. Unahin nila yung Davao. Punta ng Davao. Hindi ka ba nakakita ng ginagawa nila sa Davao? Hinuhukay nga niya yung para mapicturean yung tinatanggalan pa ng mga damo yata yun. Ibig sabihin, matatag na yun. Kinain na ng damo. Wala akong sinabi na pangit siya. Sabi ko lang hindi siya gwapo. Ang lahat nagaganap sa mga investigasyon ng napapatunayan na diversion issues para makapagtago. Mas galit ako sa Dolomite. Bakit nyo imbestigahan yung Dolomite? Nananahimik yung Dolomite yan. Ang ganda-ganda ng Dolomite. Wala naman nagsasabing ghost project yan Dolomite. Alam nyo yung ibig ko sabihin? Tinigil nyo yung pag-imbestiga sa ghost project para imbestigahan lang yung Dolomite.
Baka gusto ni Angkol Magalong na mamasyal dito sa Davao City. DM is the key. Hindi naman kami mahirap kausap pagdating sa ganyan. Noto Magalong. Unahin urgent problem tulad ngayon. Dami ng ngamatay na tao sa baha. May darating na naman na super typhoon. Justin, kung gusto nyong mag-imbestiga, imbestigahan nyo yung cause ng baha sa Davao kasi ito raw po ang pinaka-worst na pagbaha. Sa baha, sa Cebu pala. Sa Cebu bumaha. Sa Davao kayo nag-iimbestiga. Parang, di ba yung sa joke yan, dito, doon sa madilim na parte, doon mo nahulog yung susi ng kotse. Doon, no? Sa madilim na parte. Dito ka naghanap sa may liwanag. Bakit hindi ka ron sa nahulog? Hindi ko makita ron eh. Dito ako sa liwanag. Bundok yatang hinuhukay ni Magalong sa Davao. Doc Buds, tingin ko, kay Bronner, gusto niya yatang kumain ng pulbura ng mga inchik. Boss Buds, kung may imbestigahan man, si Ridon, kung saan na yung budget ng 735 billion para sa maintenance. O yan po. Tama yan eh. Ayon sa COA report, naalala ko lang, merong magkano 735 million budget para dyan sa Manila Bay. Ghost project. Bakit hindi mo imbestigahan yun? Yung Dolomite, ano lang po yung ano nyo rin, makita nyo rin sa Dolomite. Ano lang magiging konklusyon? Sana hindi na lang ginawa yung Dolomite. Sana lang, yun lang. Wala ka naman pwedeng kasuhan dyan dahil batas yan eh. Nasa batas yung pagpapaganda ng Manila Bay. Sinabihan ni Claire si Magalong yung ghost project ni Magalong. Bertod, basta wala akong binanggit niyan. Amik. Boss Buds, tinangay ang bubong ng bahay natin. Okay, magtanim tayo ng mga halaman. Correct. Di ba? Yung prioritization, halimbawa, pumutok yung yung wala kayong ilaw, wala kayong kuryente. Ano uunahin ng principal? Yung pagpapagawa ng gripo. Pag-ayos ng kuryente. Kasi ang maintenance di ba? Maintenance sila din ang tagagawa niyan lahat Ang galing pa nga ng post niya patungkol sa gaano kalaking pera ang ninanakaw na worth trillion tapos ngayon kasapi na siya sa idiot ng ICI. Okay lang sana. Okay lang ako sana Gusto niyang bumalik, kainin yung suka niya, okay lang ako. Pero hindi sa Davao. Hindi Dolomite. Masaya tayo, halimbawa, kung pinapakita ni Magalong, eto po, ghost project na naman po to dito sa Mindoro o kung saan lugar. 'Di ba? Kasi wala namang unahin yung pakita yung mga ghost project puntahan kung gusto niyo talagang pumunta. Tapos tignan niyo sino yung tumanggap, sino yung mga pumirma, kasuhan niyo na kagad ghost project na yan Nadalawahan tayo ni Magalong. Obvious pamumulitika ginagawa nila kung ano ang doon sila focus. Iba talaga Doc Buds. Basta masamang damo kagaya ni Arnold M. Joke ni Eng yan, Boss Bud, si Shimatar, radio series, naghanap sa liwanag ng nahulog sa dilim. Correct. Boss Aratilis, bakit parang pag si Magalong ang nag-imbestiga, parang napaka-credible nila? Ganun ba yan ka-credible? At sino naman ang maging witness na lalabas sa Davao? Yun nga tinutuntungan nila yung credibility ni Magalong na unti-unti na ngayon nawawala. Sinisira mo yung, alam mo, yung bago ka, yung nag-resign ka, okay ka pa kahit wala ka nagawa talaga.
Kasi siyempre, yung projection niya, hindi ko kinaya yung pinagagawa sa akin, kaya ako nag-resign eh. Pinuri ka pa namin eh. Yan ang mga tao ngayon. Huwag mo sabing kinaya mo yan. Maraming flood control na ghost project. Inuna mo yung hindi ghost project. Bronner, kung talagang lalaki ka, sige, umpisahan mo na gera. Si Kokey Ridon. Boss Baz, napanood mo na po ba yung interview kay Gob Pambar 4? Anong say mo dun? Hindi ko po siya napanood ng buo. Paparte-parte lang. Yung sinabi niya na yung ilang bilyon yung ginastos tapos binaha pa rin sila. Totoo po yun. Hindi ko po napanood eh. At tinanong siya kung kailan at kaninong admin nag-imbestiga. Ghost at standard investigation daw nila lumalabas 2019. 2019 kasi nga, 'di ba? Yung sa kalaban niya yung si ano nakaupo doon, yung anong pangalan niyan? Garcia. Si Bronner, feeling strong ilabas nyo sa Rambo ko na tsinelas, may tsinelas. Rambo na tsinelas.